Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Sa araw na ito, nais kong ibahagi sa inyong mga kabayan ng isa na namang mensahe ng dakilang Diyos Ama sa langit, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa at ng sangkatauhan, ang dakilang Diyos Ama sa langit. Ang mensaheng ito ng Diyos ay ipinahayag ni Panginoong Hesus at ito ay nakatala sa Ebanghelyo ni Apostol Lucas. Ang mensaheng ito na isishare ko sa inyo ay bahagi lamang ng Ebanghelyo ni Apostol Lucas na pinamagatan kong magsisi o mapahamak. Ang pagpapasya ay tanging sayo lamang. Habang dumarami ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Ito ay isang masamang henerasyon. Humihingi ito ng isang mahimalang tanda, ngunit walang ibibigay sa inyo maliban sa tanda ni Jonas. Sapagkat kung paanong si Jonas ay naging tanda ng mga Nineve, gayon din ang anak ng tao sa lahing ito. Ang reyna ng timog ay babangon sa paghuhukom, kasama ng mga tao ng lahing ito at hahatulan sila, sapagkat siya ay nagmula sa hangganan ng mundo upang makinig sa karunungan ni Solomon. At ngayon ay narito ang isang mas dakila kaysa kay Solomon. Ang mga tao ng Nineve ay tatayo sa paghuhukom kasama ng lahing ito at hahatulan sila, sapagkat sila ay nagsisi sa pangangaral ni Jonas at ngayon ay narito ang isang mas dakila kaysa kay Jonas. Walang nagsisindi ng lampara at inilalagay ito sa isang lugar kung saan ito matatago o sa ilalim ng isang mangkok. Sa halip ay inilagay niya ito sa kinatatayuan nito upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Ang mata mo ang lampara ng iyong katawan. Kapag ang iyong mga mata ay maayos, ang iyong buong katawan ay puno rin ng liwanag. Ngunit, kapag sila ay masama, ang iyong katawan din ay puno ng kadiliman. Tingnan mo kung gayon, na ang liwanag sa loob mo ay hindi kadiliman. Sa makatwid, kung ang iyong buong katawan ay puno ng liwanag, at walang bahagi nito na madilim, ito ay ganap na sisindihan na parang ang liwanag ng lampara ay sumisikat sa iyo." Nang matapos magsalita si Jesus, inanyayahan siya ng isang pariseo na kumain kasama niya, kaya pumasok siya at umupo sa mesa. Ngunit ang pariseo na napansin na hindi muna naghugas si Jesus bago kumain ay nagulat. Pagkatapos ay sinabi ng Panginoon sa kanya, "Ngayon kayong mga pariseo ay nililinis ang labas ng saro at pinggan, ngunit sa loob ninyo ay puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal kayo! Hindi ba ang gumawa ng labas ay gumawa din ng loob? Ngunit ibigay ang nasa loob ng pinggan sa mga dukha at magiging malinis ang lahat para sa inyo. Gaano kakilakilabot para sa inyong mga pariseo? Ibinibigay ninyo sa Diyos ang 10 bahagi ng mga pampalasa na halamang gamot, tulad ng mint at rue at lahat ng iba pang mga halamang gamot.
Ngunit pinababayaan ninyo ang katarungan at pagmamahal sa Diyos. Ang mga ito ay dapat ninyong isagawa nang hindi pinababayaan ang iba. Gaano kakilakilabot para sa inyong mga Pariseo, sapagkat iniibig ninyo ang pinakamahalagang upuan sa mga sinagoga at mga pagbati sa mga pamilihan. Gaano kakilakilabot para sa inyo, dahil para kayong mga libingan na walang marka na dinadaanan ng mga tao nang hindi nalalaman. Isa sa mga dalubhasa sa batas ang sumagot sa kanya, "Guro, nang sinabi mo ang mga bagay na ito, iniinsulto mo rin kami." Sumagot si Jesus, "At kayong mga dalubhasa sa batas, gaano kakilakilabot para sa inyo, dahil pinapasan ninyo sa mga tao ang mga pasanin na hindi nila kayang dalhin, at kayo mismo ay hindi magtatas ng isang daliri upang tulungan sila. Gaano kakilakilabot para sa inyo, dahil nagtatayo kayo ng mga libingan para sa mga propeta, subalit ang inyong mga ninuno ang pumatay sa kanila. Kaya't nagpapatotoo kayo na sinasang-ayunan ninyo ang ginawa ng inyong mga ninuno. Pinatay nila ang mga propeta at itinayo ninyo ang kanilang mga libingan. Dahil dito, sinabi ng Diyos sa kanyang karunungan, "Magpapadala ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. Ang ilan sa kanila ay papatayin nila at ang iba ay kanilang uusigin." Kaya't ang lahing ito ay mananagot sa dugo ng lahat ng mga propeta na nabuhos, mula sa pasimula ng sanlibutan, mula sa dugo ni Abel hanggang sa dugo ni Zacarias, na pinatay sa pagitan ng altar at ng santuaryo. Oo, sinasabi ko sa inyo, ang henerasyong ito ang mananagot sa lahat ng ito. Gaano kakilakilabot para sa inyong mga dalubhasa sa batas, dahil inalis ninyo ang susi sa kaalaman. Kayo mismo ay hindi pumasok at hinadlangan ninyo ang mga pumapasok. Nang umalis si Jesus doon, ang mga Pariseo at mga guro ng kautusan ay nagsimulang sumalungat sa kanya ng mabangis at kinubkob siya ng mga tanong. Naghihintay na mahuli siya sa isang bagay na maaari niyang sabihin. Samantala, nagtipo ng isang pulutong ng libu-libong tao, kaya't nagkatapakan sila sa isa't isa. Si Jesus ay nagsimulang magsalita muna sa kanyang mga alagad na nagsasabi, "Mag-ingat kayo laban sa libadura ng mga Pariseo na pagkukunwari. Walang tinatago na hindi mabubunyag o nakatago na hindi malalaman. Ang inyong sinabi sa dilim ay maririnig sa liwanag ng araw, at ang ibinulong ninyo sa tainga sa mga silid sa loob ay ipahahayag mula sa mga bubong. Sinasabi ko sa inyo, aking mga kaibigan, huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan at pagkatapos nito ay wala nang magagawa pa. Ngunit ipapakita ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo siya na pagkatapos patayin ng katawan, may kapangyarihang itapon kayo sa impyerno. Oo, sinasabi ko sa inyo,
matakot sa Kanya. Hindi ba ipinagbibili ang 5 maya sa halagang 2 sentimos? Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakalimutan ng Diyos. Kahit na ang mga buhok ng inyong ulo ay binilang ng lahat. Kaya huwag kayong matakot, kayo ay higit na mahalaga kaysa sa maraming maya. Sinasabi ko sa inyo, sino mang kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, kikilalanin din siya ng Anak ng Tao sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ngunit, ang tumatanggi sa akin sa harap ng mga tao ay itatatwa rin sa harap ng mga anghel ng Diyos. At ang sino mang nagsasalita ng isang salita laban sa Anak ng Tao ay patatawarin. Ngunit ang sino mang lumapastangan laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. Kapag dinala kayo sa mga sinagoga, mga pinuno at mga awtoridad, huwag mag-alala kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo sa panahong iyon kung ano ang dapat ninyong sabihin. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, "Mag-ingat kayo. Maging mapagbantay laban sa lahat ng uri ng kasakiman. Ang buhay ng tao ay hindi nakasalalay sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian." At sinabi niya sa kanila ang talinghagang ito, "Ang lupa ng isang mayamang tao ay nagbunga ng magandang ani. Naisip niya sa kanyang sarili, anong gagawin ko? Wala ako mapaglagyan ng aking mga pananim." Tapos sabi niya, "Ito ang gagawin ko. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malalaki. At doon ko iiimbak ang lahat ng butil ko at ang aking mga pag-aari. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, napakaswerteng tao. Nasa iyo ang lahat ng magagandang bagay na kailangan mo sa loob ng maraming taon. Gawing magaan ang buhay, kumain, uminom at magsaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal ka. Ngayong gabi mismo ay hihilingin sa iyo ang iyong buhay. Kung gayon, sino ang kukuha ng inihanda mo para sa iyong sarili?" Ganito ang mangyayari sa sinumang nag-iimbak ng mga bagay para sa kanyang sarili, ngunit hindi mayaman sa Diyos. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin o tungkol sa inyong katawan, kung ano ang susuot ninyo. Ang buhay ay higit pa sa pagkain at ang katawan ay higit pa sa damit. Isaalang-alang ang mga uwak. Hindi sila nagtatanim o umaani. Wala silang imbakan o kamalig. Gayon may pinapakain sila ng Diyos. At gaano kayo kahalaga kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagdaragdag ng 1 oras sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-aalala? At dahil hindi ninyo magagawa ang napakaliit na bagay na ito, bakit ninyo inaalala ang iba? Isipin ninyo kung paano lumalaki ang mga liryo.
Hindi sila gumagawa o umiikot. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa lahat ng kanyang karilagan ay hindi nakapagdamit na gaya ng isa sa mga ito. Kung ganyan dinamitan ng Diyos ang dangusaparang na naririto ngayon at bukas ay itapon sa apoy, gaano pa kaya niya kayo dadamitan? O kayong maliit ang pananampalataya? Huwag ninyong ituon ang inyong puso sa kung ano ang inyong kakainin o iinumin. Huwag kayong mag-alala tungkol dito. Sapagkat ang daigdig ng pagano ay humahabol sa lahat ng gayong bagay, at alam ng inyong Ama na kailangan ninyo sila. Ngunit hanapin ang kanyang kaharian, at ang mga bagay na ito ay ibibigay din sa inyo. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat kinalulugdan ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ang inyong mga ari-arian at ibigay sa mga dukha. Magtadhana kayo ng mga pitaka para sa inyong mga sarili na hindi mabubulok, isang kayamanan sa langit na hindi mauubos, kung saan walang magnanakaw na lalapit at walang gamo-gamo ang sisira. Sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Gumayak at maghanda kayo para maglingkod at panatilihing nagniningas ang inyong mga ilawan, tulad ng mga lalaking naghihintay sa pagbabalik ng kanilang Panginoon mula sa piging sa kasalan, upang kapag siya ay dumating at kumatok, ay agad nilang mapagbubuksan siya ng pinto. Makabubuti sa mga aliping iyon na masumpungan sila ng kanilang Panginoon na nagmamasid pagdating niya. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, bibihisan niya ang kanyang sarili para maglingkod. Pauupuin sila sa hapag at darating at maghihintay sa kanila. Makabubuti sa mga aliping iyon na masumpungan silang handa ng kanilang Panginoon kahit na siya ay dumating sa ikalawa o ikatlong pagbabantay sa gabi. Ngunit unawain ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya hahayaang mapasok nito ang kanyang bahay. Dapat handa rin kayo, sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Nagtanong si Pedro, Panginoon, sinasabi mo ba ang talinghagang ito sa amin o sa lahat? Sumagot ang Panginoon, sino ba ang tapat at matalinong tagapamahala na siyang inilagay ng kanyang Panginoon na mamahala sa kanyang mga katulong upang bigyan sila ng kanilang baong pagkain sa tamang panahon? Makabubuti sa katulong na iyon na madatnan siya ng kanyang Panginoon na ginagawa ang gayon sa pagbabalik niya. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ilalagay niya sa kanya ang pamamahala sa lahat ng kanyang pag-aari. Ngunit, kung sasabihin ng katulong sa kanyang sarili, matatagalan bago bumalik ang aking Panginoon, at pagkatapos ay sinimulan niyang bugbugin ang mga katulong na lalaki at katulong na babae, at kumain at uminom at maglasing. Pagkatapos ay babalik ang kanyang Panginoon isang araw
na hindi siya inaasahan ng katulong at sa panahong hindi niya alam. Siya ay pagpipira-pirasuhin ng kanyang Panginoon at gagawin siyang kabahagi ng kapalaran ng mga Swail. Ang katulong na nakakaalam kung ano ang nais ng kanyang Panginoon, ngunit hindi inihanda ang kanyang sarili para gawin ito, ay parurusahan ng mabigat na latigo. Ngunit ang katulong na hindi nalalaman kung ano ang nais ng kanyang Panginoon at gayon paman ay gumagawa ng isang bagay na nararapat ng paghagupit sa kanya, ay parurusahan ng isang magaang na latigo. Marami ang kailangan mula sa taong pinagkalooban ng marami. Higit pa ang kailangan mula sa taong pinagkalooban ng higit pa. Ako ay naparito upang magsimula ng apoy sa mundo, at gaano ko ninanais na sana'y napagningas na ito. Ngunit mayroon akong bautismo na dapat pagdaanan, at kung gaano ako mamimighati hanggang sa ito ay makumpleto. Sa palagay ba ninyo na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Hindi. Sinasabi ko sa inyo, ngunit pagkakahati. Mula ngayon ng isang pamilyang may 5 ay mahahati. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Ang mga ama ay magiging laban sa kanilang mga anak, at ang mga anak ay magiging laban sa kanilang mga ama. Ang mga ina ay magiging laban sa kanilang mga anak na babae, at ang mga anak na babae ay magiging laban sa kanilang mga ina. Ang mga biyanang babae ay magiging laban sa kanilang mga manugang na babae, at ang mga manugang na babae ay magiging laban sa kanilang mga biyanang babae. Sinabi niya sa mga tao, kapag nakakita kayo ng ulap na tumataas sa kanluran, agad ninyong sasabihin, uulan na, at gayon nga. At kapag umihip ang hanging timog, sasabihin ninyo, ito ay magiging mainit, at ito nga. Mga ipokrito, kaya ninyong tingnan ang langit at lupa at hulaan ng panahon. Bakit kung gayon, hindi ninyo alam ang kahulugan ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi kayo humatol para sa inyong sarili sa tamang bagay na dapat gawin? Kung may magsampa ng kaso laban sa iyo at dalhin ka sa korte, gawin ang iyong makakaya upang ayusin ang hindi pagkakaunawaan sa kanya bago kayo makarating sa korte. Kung hindi, kakalad ka rin kanya sa harap ng hukom na siyang maghahatid sa iyo sa pulis at makukulong ka. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas hanggat hindi mo nabayaran ang huling sentimo. Noong panahong iyon, naroon ang ilang mga tao na nagsabi kay Jesus tungkol sa mga Galilea na pinatay ni Pilato habang sila ay nag-aalay ng mga hain sa Diyos. Sinagot sila ni Jesus, dahil ang mga Galilea na iyon ay pinatay sa ganoong paraan, sa palagay ba ninyo na ito ay nagpapatunay na sila ay mas makasalanan kaysa ibang mga Galilea? Hindi talaga. At sinasabi ko sa inyo na kung hindi kayo tatalikod sa inyong mga kasalanan,
Mamamatay kayong lahat gaya ng ginawa nila. Paano naman ang 18 tao sa Siloam na napatay nang bumagsak ang tore sa kanila? Sa palagay ba ninyo, ito ay nagpapatunay na sila ay mas masahol kaysa sa lahat ng iba pang mga tao na naninirahan sa Jerusalem? Hindi talaga. At sinasabi ko sa inyo na kung hindi kayo tatalikod sa inyong mga kasalanan, mamamatay kayong lahat gaya ng ginawa nila. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito. Minsan ay may isang tao na may isang puno ng igos na tumubo sa kanyang ubasan. Pumunta siya para tumingin ng mga igos, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa lalaking nag-aalaga ng ubasan, 3 taon na akong pumupunta para maghanap ng bunga sa puno ng igos na ito at wala akong nakita. Putulin mo ito. Bakit kailangang gamitin nito ang lupa? Ginoo, sagot ng lalaki, pabayaan mo ito ng 1 pang taon at huhukayin ko ang paligid nito at lalagyan ng pataba. Kung magbunga ito sa susunod na taon, ayos lang. Kung hindi, kung gayon ay putulin ito. Kabayan, ito ang mensahe ng Panginoon. Manalangin tayo. Dinggin mo ang aking mga salita, O Panginoon, at dinggin mo ang aking mga buntong hininga. Panginoon, dinalikuran ko na ang aking pagmamataas at tumalikod sa aking kayabangan. Hindi na ako nababahala sa malalaking bagay o sa mga paksang napakahirap para sa akin. Sa halip, kontento na ako at payapa, tulad ng isang bata na tahimik na nakahiga sa mga bisig ng kanyang ina. Gayon din ang aking puso ay tahimik sa akin. Kahanga-hanga ang iyong mga turo, buong puso ko silang sinusunod. Ang paliwanag ng iyong mga turo ay nagbibigay liwanag at nagdudulot ng karunungan sa mga mangmang. Sa aking pagnanais sa iyong mga utos ay humihingal ako na bukas ang bibig. Lingunin mo ako at maawa ka sa akin gaya ng ginawa mo sa lahat ng nagmamahal sa iyo. Tulad ng iyong ipinangako, huwag mo akong hayaang mahulog. Huwag mong hayaang madaig ako ng kasamaan. Iligtas mo ako sa mga umaapi sa akin upang aking masunod ang iyong mga utos. Pagpalain mo ako sa iyong presensya at ituro mo sa akin ang iyong mga batas. Ang Panginoon ng aking pastol, nasa akin ang lahat ng kailangan ko. Hinahayaan niya akong magpahinga sa mga bukirin ng berdeng damo at dinala ako sa tahimik na mga lawa ng sariwang tubig. Binibigyan niya ako ng bagong lakas. Ginagabayan niya ako sa mga matuwid na landas gaya ng kanyang ipinangako. Dumaan man ako sa pinakamalalim na kadiliman, hindi ako matatakot, Panginoon, sapagkat ikaw ay kasama ko. Pinoprotektahan ako ng iyong pamalo at tungkod ng pastol. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos sa kanyang templo, purihin ang kanyang lakas sa langit. Purihin siya sa mga makapangyarihang bagay na ginawa niya.
Purihin ang kanyang pinakamataas na kadakilaan. Purihin siya ng mga trumpeta. Purihin siya ng mga alpa at lira. Purihin siya ng mga tambol at sayawan. Purihin siya ng mga alpa at plauta. Purihin siya ng mga simbalo. Purihin siya ng malalakas na simbalo. Purihin ang Panginoon lahat ng nilalang na may buhay. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.